Alright guys, good morning guys, no? Good morning. Kami ay naghahanda para umuwi na sa galing bakasyon. Nandito kami ngayon guys sa Boracay. At umaga pa lang, naghahanda na kami kasi pabalik na kami ng Maynila, no? Gusto ko lang bibigay ng honest review sa inyo guys, no? Galing honest review sa Boracay kung mabakasyon tayo, no? So, tara pag-usapan natin kung ano mga honest review. Honest review ko ba? Okay? So, tara pag-usapan natin. Alright guys, ready na. Ready na sa pag-uwi, ano? Nandito na. Ready na kami kasi hindi na kayang hindi na kayang tumagal dito. Okay guys, honest review talaga tayo sa Boracay. Ayan, kita naman ninyo. At marami na akong video ginawa dyan guys sa channel ko, Riddles TV YouTube channel, kung gaano kaganda ang Boracay. Yes, isa ako sa na-amaze sa Boracay guys. Isa ako sa na-amaze. At nung hindi pa ako nakapunta rito, ang palagi kong bungad at kwento sa mga video ko doon sa lugar namin, sa Bohol, Anda Bohol, ay pareho lang ang ganda, sabi ko. Pareho lang ang ganda at wala namang kaibahan, sabi ko ganon. Kasi nga, hindi pa ako nakapunta ng Boracay. Nung nakapunta ako ng Boracay guys, ay na-amaze ako. Maganda talaga. No wonder bakit tinanghal siya sa isa sa pinaka magandang destination dito sa Pilipinas, ang Boracay, no? Ang Boracay. So, wala akong question doon guys. Wala akong question doon at napakaganda ng dagat nila, no? As you can see na pinicture ko ngayon, diba? Marami akong video kan guys, pakidalaw sa channel ko para makita nyo ang kabuuan ng view ng Boracay. Ito kasi ay sa harap lang ng aming tinuluyan na hotel, isa sa mga hotel na tinuluyan namin. Kaya pwede nyong ma-explore ang view ng Boracay sa iba kong mga video, no? So, sa beach, wala tayong pag-uusapan doon, wala tayong pagtatalunan doon. Napakaganda talaga ng Boracay. Okay guys, ayan, naghahanda na kami pabalik ng Maynila guys. Tapos na kami mag-vacation sa Boracay at ito na nga, nagre-review na nga tayo regarding sa Boracay guys, kung anong mga observation nating napansin sa lugar ng Boracay. At ito, tinanamnam ko yung paligid for the last time para bago umuwi. Okay guys, check out muna tayo, no? Ito sir, check out muna tayo sir. Check out muna tayo guys. Check out. Maganda rin itong Diamond Water Edge Resorts, Boracay Island. Okay, isa sa mga magandang hotel. Wala tayong pagtatalunan guys. Maganda yung Boracay sa hotel, you know? Siyempre, maganda, no? Maganda lahat, halos lahat maganda. Hotel, daan, kalsada guys, wala tayong masabi. Maganda yung kalsada nila, wala tayong masabi, no? Transportation, ito mga ganitong uso nila ngayon, no? Hindi ko alam kung electric ba yan o gasolina. Ayan, no? Ayan, no? Ito ay 24 hours daw to. Ayan, 24 hours. At may mga aircon silang mga van. Yun nga, may mga affiliated sa mga hotel, hop in, hop out. May mga iba pang kuhan na hindi ko na nakakuhan kasi yun na nabil namin. Tapos may mga aircon. So yan ang review natin guys, no? Sa mga hotel at sa mga kuhan. Sa tindahan guys, okay, punta tayo sa tindahan guys, no? Maraming tindahan guys. Anywhere, somewhere out there, over there, under there, marami. Like hotel, marami tayo guys, marami tayong nakikita ang kuhan. Marami tayong kung ika nga mapagbilhan kung mangailangan tayo, no? Pagkain, restaurant, marami. Pero guys, bago ang lahat, introduce ko muna yung mga anak ko guys. Ayan, no? Mga maganda yan guys, oh. Okay. Ayan, bunso at saka yung panganay. Available lang yung mga tatlo lang. Yung ito, mayroon ko niyan. Ito, on relation, ika nga.
Siyempre yung nanay, pinanggalingan. Okay guys, sa disiplina ng transportation, ay wala rin ako masabi, madisiplina sila. Kala ko kasi tulad ng Maynila na abang ka lang ng abang sa mga transportation, no? Hindi ho kayo pwedeng puntuan ng mga, kailangan may tinatawag silang, ayan o, parking bay. Ayan, parking bay yan, ayan o. Dito, hinto yan sila, tinan mo. Ito mga to, dito yan maghihintay kung may lalabas sa mga hotel. Dito sila. But kung nakabook kayo sa mga company tulad ng ito, ayan, hop on, hop off. O, di ba? O kaya ito mga Southwest Tour, itong clock, clock ba o clock? Correct me if I'm wrong. So, mayroon silang designated na hintuan. Kaya dito kayo maghihintay. Kaya tulad na, no? Akala ko kasi nung una, hintay lang ako ng hintay. Doon ako naghintay. Ayaw nila ako hintuan. Ginaganon lang yung kamay nila. Yung pala, may designated. So, no choice. Wala tayong issue doon sa tinatawag na transportation nila. Mga kuan, yung tinatawag na disciplinary yung mga roles nila sa kanilang transportation, no? Oh, so guys, nakita nyo guys, pinick up na kami ng hop on, hop off. Ayan. Pinick up na kami, ayan. Okay guys, as you can see, umaga pa naman ngayon, pero kahapon bumiyahe kami. Same, wala po tayong na-encounter na traffic guys. Siguro talagang sa province kasi to, province, then island siya. So wala tayong sa traffic, wala tayong issue guys. Okay naman yung daloy ng traffic dito. Wala maluwag. Yun ang natin sa traffic, no? So ito guys, ito yung side ng Boracay na anong pangalan nito sir? Bulabog Beach. Bulabog Beach ayan. So hindi kasi puti doon sa pinanggalingan natin, pero ang lawak pa rin niya. Maganda pa rin yung hangin, fresco pa rin, jogging, yung ganon, exercise. Ganun nga, Bulabog Beach. Ayan o. Pang sunrise. Yan, view. Pero yung kanyang ang buhangin ay hindi kasi puti doon sa pinanggalingan namin nun. Okay guys, as you can see guys, nakikita niyo yung paligid na naman dinadaan natin. Wala rin ako nakikita ng kakalat na basura at wala rin akong naamoy na medyo masamang amoy sa paligid guys habang namamasyal kami. Isa yan sa mga na-obserbahan ko dito sa Boracay. At may mga ibang lugar na hindi na-maintain na mga kuan, pero kadalasan talaga progresibo yung lugar. Wala namang gaano malaking building din. Tama lang yung mga 3-story lang. Yan ang nakikita natin sa mga paligid dito sa may Boracay guys. Okay guys, ito yung bandang gitna ng Boracay guys. Ayan, ito yung gitna siya natin na mo. Mga residente lokal kadalasan. Ano, ito. Kasi walang dagat dito. Sa gitna siguro itong banda. Ayan guys. Okay guys, clearing muna kami sa aming boarding sa ferry namin, ferry, ayan. Okay guys, trivia lang tayo guys, kasi kahit naman ako nung hindi pa ako nakarating dito, ang Boracay ay bilong sa Katiklan. Yun ang nasa isip ko. Yun pala, ang Katiklan tsaka Boracay ay isa sa mga barangay ng Aklan. So Aklan siya na bilong. Kaya lang, bago ka pumunta ng Boracay, ay dadaan ka ng Katiklan. Kasi akala ko ang Boracay ay isang barangay ng Katiklan. Hindi pala. Sila yung dalawa ay bilong sa Aklan. Aklan nun. Okay? Okay guys, 3D lang yan guys ha. Okay guys, ayun na guys, nakapila na kami. Ayan. Okay. Okay guys, mag-honest review na ako guys kasi kuha na ako, no. Nakita nyo na yung mga positive side ng sige, all the way kami ha. Nakita nyo na yung positive side ng Boracay guys. Lahat napikit ako na. Doon naman tayo sa issue ng sa Boracay, yung mga may konti lang naman. May nakita lang akong negative side na. Una-una,
hindi lahat ng beaches sa mga area ay sobrang puti ng buhangin. Meron din mga area na hindi rin siya maputi. Pero maganda pa rin tingnan at maganda pa rin yung area para sa mga foreigner tulad ng mga kuwan kasi nga wala naman sa kanila yan eh. Pangalawang issue guys ay hindi lahat ng area ay na-develop din. May mga lugar din na ganun pa rin. Ganun as is pa rin. Yung mga local siguro hindi nabili. Ang kadalasan na-develop ay yung mga nasa tabing dagat talaga. Yun. Tuloy natin guys ha. Yung final na verdict natin sa honest review natin. Okay guys, mag-final mag-final review na ako guys, no? Nakakita nyo na hindi lahat ng area ay white sand, may mga hindi white sand din. At may mga area, yung bandang gitna ay hindi develop. Siguro hindi binili ng mga investor yon kasi nga wala silang nakitang potensyal. Kasi ang mga tabing kalsada at tabing dagat lang ang merong development talaga ng sobra-sobra kasi nga nandun yung tinatawag na potential sa business no sa Boracay. At ang pinaka number one issue guys na nakita ko, na nahirapan ako ay ang presyo ng bilihin. Talaga namang mas mataas talaga sila. Siguro dahil isla kasi sila, baka yung transportation ng mga merchandise nila ay mataas ang kanilang yung tinatawag na mataas ang kanilang tawag dyan yung expenses sa pagka-travel ng mga goods kaya medyo upgrade sila pagdating sa presyohan. At pangalawang quad siguro ay yung maraming foreigner nga talaga naman. So pag maraming foreigner, maraming mapera yung mga foreigner ay talaga naman talaga upgrade talaga sila, up price sila sa presyo. Yun lang naman. So dahil nga siguro sila ay nasa isla kaya medyo upgrade yung kanilang presyohan. Pero in total naman guys, napaka ganda ng lugar ng Boracay. Pero yun na nga, wag wala kang pera guys o konti lang budget mo ay medyo, kaya nga kaming first time namin ngayon dahil matagal na panahon naming pinag-ipunan para makapag-experience ng Boracay. Kasi nga, alam namin na medyo pricey talaga guys. Yun lang ang number one issue ng Boracay. Pricey siya. Okay? So I hope na-inform ko kayo sa honest review ko sa pag-vacation namin sa Boracay. Bye-bye guys. Bye-bye. Intended for flight 5J900. Please check your boarding pass. 900.